Mga kapatid, wala pong binabantayang sama ng panahon ngayon ang pag-asa, pero asahan po ang maulap hanggang sa maulan na panahon ngayong araw sa ilan pong bahagi ng ating bansa. Ang update dyan, alamin natin mula sa ating resident meteorologist, ang ating weather Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Tama ka dyan, Mami Dims. Wala naman tayong binabantayang anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility. Sa katunayan, tayo po ay nasa tinatawag nating monsoon break. Ang monsoon break po ang tuluyang paghina at ang pag-atras ng habagat, at yang pong ating habagat ay hindi nakaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero yung ating easterlies po ay bumabalik, at yan po ay nagdadala po ng mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa at mga posibleng pag-ulan din, particularly dito sa eastern section ng Visayas at dito po sa eastern section ng Mindanao. Sa ngayon, wala naman po tayong inaasahang malawakang pag-ulan, maliban lang kapag nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorms. Ito po yung biglang buhos na malakas na pag-ulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi, at kadalasan din tumatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. So, mag-ingat pa rin po tayo dyan mga kapatid, dahil posible po yan sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na nga tuwing hapon at gabi. At maging dito po sa mga area sa mga kabundukan, sa mga area ng Cordillera, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City, maging dito sa area ng Isabela, lalong-lalo na po, dulot naman ng easterlies, magdadalan po yan mas mataas na chance na pag-ulan dito po sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Dinagat Island. So ngayon, wala pa naman tayong inaasahang pang posibleng pumasok na bagyo sa ating area of responsibility in the next 5 days o sa susunod na linggo. Dito sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at malinsahang panahon. Sa umaga hanggang tanghali, magiging maganda po ang sikat ng araw. Pero pagsapit po ng hapon, muli nagiging maulap ang ating panahon at posible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Kaya paghandaan din po natin yan mga kapatid. Sa mga lalabas nga ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo. At mga kapatid, sa kabila nga ng aksidenteng nangyari sa dagat itong nakaraan, ngayong linggo, tatalakayin po natin ang rip currents at ang mga bagay na nagpapalala dito o nag-e-enhance dito, gaya ng hangin, tide at yung ating panahon. Pero ngayon, simulan natin yan sa pagtalakay kung ano ang rip current. Ang rip current po ay agos o daloy ng tubig na nagmumula sa dalampasigan. Kapag meron po tayong alon, tumatama po yan sa mababaw na parte ng tubig. Nagkakaroon po yan ng mga puting bula o yung parang nilabhan o yung parang sabon sa ating mga nilabhan. Wala na pong ibang pupuntahan yan, kundi maghahanap po yan ng tinatawag nating channel o daluyan, na kung saan dyan po dadaan yung ating tubig palabas dito sa malalim na parte ng dagat. Ito po o nandyan po yung ating tinatawag na rip currents. Mas makikita po natin yan pag ikukumpara natin dito sa mga bula na pinagbasagan ng alon. Mas marami pong bula dyan at mas malalaki. Dito po sa rip currents natin, mas kakonti yung bula, para tayong nagbanlaw na ng labahan. Mas maninipis po ito at mas magalaw, dahil kumikilos po yan papalabas dito po sa mas malalim na parte ng dagat. Paano po may iwasan ang disgrasya dito po sa rip currents? Unang-una, prevention is better than cure. Mas maigi po bago tayo magkaroon ng water activities o lumusong sa dagat is alamin natin ang kondisyon ng dagat, kung malaki ba yung alon o kung malakas ba yung rip current, at alamin natin kung nasaan yung rip current. Kung hindi naman po may iwasan is alamin po natin na, well, dapat po lagi tayong may kaakibat na lifeguard o may nagbabantay. Kung wala man lifeguard o may nagbabantay, dapat po may tatawag ng agarang tulong, para if ever madisgrasya po tayo or mapasok po tayo dito sa rip current, is madali po tayong marirescue. Kung wala naman po tayong magagawa na at nandiyan na po tayo sa rip currents, unang-una, dapat po tayong mag-relax para hindi po bumilis yung tibok ng puso natin at hindi tayo mapagod agad. Kung hanggat maaari, kaya natin magpalutang, tayo po ay magpalutang. At wag na wag po nating lalabanan ang rip currents, dahil napakalakas po yan na daloy ng tubig palabas po sa dagat. Hanggat maaari po tayo ay magpalutang at kumilos po tayo o lumangoy, patagilid, or palabas at papunta dito sa malalim na parte ng dagat. Kung saan dito po is wala na po diyang agos, palabas, at pwede po tayong sumakay muli dito sa alon na maaaring tumama sa dagat, at maaari na po tayong mas madala sa pangpang o sa dalampasigan muli, at para po mas safe tayo. Again, ito pong mga rip currents ay napakadelikado at respetuhin po natin ang dagat at kalikasan. Ayan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Lunes. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po, na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.